So yung habang hinahanap pa ni Yumi, no, ang kanyang mga materyales puwentes, Nandiyan mat kasi sa cellphone, ang hirap dito sa laptop. May mga may two-way kasi. oo, pero yun na nga, no, Oo. ano po ang Armed Forces of the Philippines na nagre-report pa tayo ng crime? Oo. Okay, ganito na lang, Yumi. Okay, habang hinahanap din ng mga, hinahanap din ng ating mga televiewers ang video na yan ng vlogger na si Romy. So, kasi nga, ito pala ang totoong may link sa Pogo, no, na vlogger. Kasi kumakain yung, may Oo, links yung kumakain si nagpo ano, kumakain dun sa kanyang farm. Yung, true, yung sinasabing mastermind ng Pogo. Yan pala true, dapat ang pinapatawag sa Quadcom. true. Kundi yung kung sino-sino. Okay. Ito, Romeo Katukutan na may 2.9 million followers. So yan. Hanapin nyo po, disabled na account niya. Disabled na raw ang account ni Romy. Ah, Guilty. hindi ko alam. Teka lang. Hala, tingnan mo, ang problema kasi hindi ko siya ma-open. Nakikita mo ba? Nakaganyan ako, oh. Awag. Okay. Oo, Okay. wag. I-ano na lang. Later Next na time lang. natin ito. Oo. Ipapadala mo naman sa akin ito naman Yeah, yan. oo. So ngayon, yung manifesto, ulitin natin, ang manifesto, etong October po ba? I-check nyo, basta papakilala naman o kumakain si Maynard with Alice, with Sheila Guo. Si Sheila po yung ka-lunch ni Maynard sa farm ni Romeo Katakutan na isang vlogger. Ito rin naman kasi si Romy naman kasi, bakit mo naman kasi sila finiture? Wala, ano kasi siya, unaware siya. Siguro ganun talaga yung content niya. Iko-content niya Pero yung mga makikita mo ba kumakain. kung anong month or anong date yung video? Yung month lang, wag mo na i-play. Month at ano lang. Hanapin ko, teka ito, tina-try ko pa rin ang lahat ng best ko para makita natin siya. Oo. Pero actually nai-send ko nga yun nai-send ko din yun sa dating jowa ni Maan, eh. Okay. So yan Teka ha. lang 'to. TP join the group. Sino si TP? Naka-join the group si Thinking Pinoy? O, makinig ka Thinking Pinoy ha. Ganito ang hindi pa nagbebenta ng dignidad. Si Yumi Santiago. Mahiya ka. O, Yumi. Eto na, Yumi, no? Sinabi mo na ang manifesto umabot sa table ni Risa Ontiveros at wala na siyang ginawa. Oo. Correct? Ngayon, bukas po ang ating pahayagan, ang ating vlog sa kampo po ni Senator Risa Ontiveros para pabulaanan po ang sinabi ni Yumi Santiago na nakaabot sa kanyang table ang manifesto ng mga pinalusot, mga pinapasok ng mga POGO workers through Clark Hindi at naman niya wala na siyang maide-deny ginawa. yun, eh. Ha? Hindi niya na maide-deny din yun kasi mga taga-BI, alam yun, yung mga empleyado dun, alam yun, yung manifesto na yun. Hindi talaga maide-deny. Tsaka sa 600 na Taiwanese, hindi maitatago yun sa CCTV, lahat, 'di ba? Oo, so kailangan, no, yung mga may mga konsensya pa na BI sa Clark, bukas po ang ating pahayagan, ang ating vlog, napabulaanan niyo po ang sinabi ni Yumi or sang-ayunan dahil hindi niyo po madadala sa hukay ang perang nakuha ninyo. Hindi po kayo patatahimikin ng konsensya ninyo pag kayo ay malapit ng mategi. So bago True, totoo mangyari ang yan. lahat is ilabas nyo na lang ang katotohanan na binigay ninyo ang manifesto ng mga pinalusot na POGO workers na mga halos karamihan ay Taiwanese kay Risa Ontiveros at si Risa Ontiveros ay na-stop na lahat. Yung sinabi mo, Yumi Santiago, na na-stop na lahat, na-stop na ang investigation, na-stop na ang Na-stop na, hearing. lahat. Anong na-stop? Totally para siyang parang nawalang parang bula. Yung Ang alin? yung issue doon sa mga Taiwanese na yun.
Bigla na siyang Okay. as in wala. So, manifesto po ito, flight manifesto po ito. Ito po yung technical term po yan sa Bureau of Immigration. Kaya wag, wag kayong etsyosera. Okay. So, anong hinahanap mo, Yumi, habang Lahat hinihintay ka yung namin? video. Hinahanap ko yung link ng video eh. Hinahanap yung So, link ng video. so may question ba kayo, mga ka-moisture, kay Yumi? May mga gusto bang umakyat para magtanong kay Yumi? Meron ba tayo dyan mga major, mga DDS vloggers and etc. Or mga media? Meron ba dyan nasa mainstream media na gustong umakyat sa live na ito para tanungin si Yumi? Okay? Dahil malaking pasabog po ito ng taon, dahil ang Oo. involved po dito ay anak ng senador na si Maan Lapid Pero na head alam ng mo ba, ito lang, doon sa isa lang na actually kinat ko yan, eh, hanggang part 4 lang ako sa BI. Ang daming lumabas na ano, na mga sumbungan, gano'n, ang dami ding information, mas maliliit nga lang. Pero do'n ko napatunayan na ano, na tawag dito, pagdating kasi sa BI, ayaw nila na may lalabas. Tsaka sa kanila, do'n ko napatunayan kung sino yung ano, yung whistleblower, ginugurgur nila. Oo, kaya yung iba ayaw na tuloy magsalita. Alam mo yun, yung natatakot na sila. Kasi nga, instead na sila ang proteksyonan, sila ang kinakawawa. So Ganon. dapat pala dito sa Bureau of Immigration Ganon gawin ang yung ginawa iya. ni dapat sa Bureau of Immigration gawin ang ginawa ni Elon Musk, no? 'Di ba si Elon Musk ngayon talagang Oo. binubuldozer niya yung mga corrupt na agency sa US. Dapat itawagin natin dapat i-hire natin si Elon Musk para i-examine ang Bureau of Immigration. I think sasang-ayon ang mga Pilipino diyan, no? Tama, mga Pilipino? True. Oh, tama 'yan. Okay. So kailangan natin ng DOGE, Department of Government Efficiency, na katulad ng kay Elon Musk para i-bulldozer ang mga corrupt na ito. Kailangan natin ito sa Grand Reset, no? #Grand Reset PH. So, Risa Ontiveros, bukas po ang ating vlog sa inyong kampo na pabulaanan ang sinabi ni Yumi Santiago. Okay? Risa Ang Ontiveros, ano dyan, ang nakakalungkot lang dyan is ako kasi talagang DDS supporter ako. Ang nakakalungkot, from the very first start ng ano, ng hearing ni Senator Risa Hontiveros is gusto niya i-drive itong mga resource person na si Tatay Digong ang ano, ang protector ng mga pogo. Yun yung parang sabi ko nga, sa mga taong hindi nakakilala, po pwedeng paniwalaan eh. Ang dali kasing i-manipulate ng utak ng tao. Pero tayo na hindi naniniwala at alam natin yung totoo, parang ang hirap manahimik. Nanggigigil ka ba na kailangan ilabas 'to, eh, oo, yung kasi gano'n. kung si Alice Go ay connected kay Digong, bakit yung kapatid ni Alice Go na si Sheila Go ay nakikipag-lunch sa anak ni Doon, Senator Lito Lapid? true. Tsaka Senator ano, Lito Lapid, bukas po ang aking vlog sa kampo po ni Senator Lito Lapid dahil ang anak niyo po, Senator Lito Lapid, siguro mabait kayong tao, pero kung mabait talaga kayong tao, dapat kayo'y magsalita, Senator Lito Lapid. Kailangan ninyong pabulaanan na may video naman, Senator Lito Lapid, na nakikipag-lunch ang anak ninyong si Maynard kay Sheila Guo na anak na kapatid ni Alice Guo. Kung wala po kayong kinalaman, Senator Lito Lapid, sa Pogo, katulad ng sinasabi ninyo, bakit po ang anak ninyong si Maynard ang kalunch ni Sheila Go na kapatid ni Alice Go? Bakit? at Bakit ito po eh, kayo? eto pa, after nga pala ng expose namin, lahat ng ano, tinamaan ng ano, ng live ko nun, lock ng profile, nagpalit ng ano, ng DP, at saka ano, pero hindi niya ako ina-unfriend. Mag-friend pa rin kami ni Maan. Shoutout sa'yo, Maan. Hi.
Hindi niya ako ina-unfriend, pero ayun nga, nagpalit na siya ng DP. Tapos, tawag dito, nilock nila yung profile nitong mga hindi ko na friend. Pero si Maan, mag-friend pa rin kami. Okay, ayan na, Senator Risa Ontiveros. Ang kaling pala ni Alice Go, Senator Risa Ontiveros, ay kapwa mo senador, si Senator Lito Lapid. Dahil ka-lunch ni Sheila Lapid, ni Sheila Go, ang anak ni Lito Lapid. So bakit hindi mo ito inilabas, Senator Risa Ontiveros? Senator Risa Ontiveros, magsalita ka. Ngayon lumabas ka, ilabas mo ang iyong moisture. Okay? Senator Risa Ontiveros, ang kapatid pala ni Alice Go ay katsokaran ng anak ni Senator Lito Lapid. Bakit hindi mo ito inilabas, Senator Risa Ontiveros? Bakit ang inilink mo ay si Duterte? Ang ka-lunch ng kapatid ni Alice Go during your hearing, Senator Risa Ontiveros, ay anak ni Lito Lapid na si Maynard. May video na nahagip ng isang vlogger na si Romy, nakabarkada rin ng anak ni Lito Lapid. Nagla-lunch doon sa farm nung Romy. Merong video. Habang kasagsagan ng iyong hearing, Risa Ontiveros Birdie. Bakit hindi mo ito nilabas, Risa? Bakit hindi mo nilabas, Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga pinatakas ng mga POGO workers papasok ng Pilipinas ng anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid dyan sa Clark? Mga Taiwanese daw karamihan, Risa Ontiveros. Bakit binigay daw sa'yo ang manifesto ng mga POGO workers na pinatakas, pinapasok ng Pilipinas through Clark, na ang mastermind ng pagpapapasok ay anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid. Binigay sa iyo ng Bureau of Immigration daw. Sabi ni Yumi, ang manifesto at deadma ka, Risa. Bakit ka deadma? Dapat sagutin mo ito, Risa. Pabulaanan mo ang mga akusasyon ni Yumi Santiago na isang ordinaryong Pilipino lamang. So ito ay isang ordinaryong Pilipino laban sa isang senador. Kanino kayo kakampi? Sa isang ordinaryong Pilipino o sa isang senador? Itong si Yumi ay nanumpa kanina, bago tayo magsimula, nanumpa siya na isasang-alang-alang niya ang buhay ng kanyang anak, pamilya. Magsasabi siya ng totoo sa sambayan ng Pilipino. Risa Ontiveros, nasa binigyan pala kayo ng manifesto ng mga pinalusot na POGO workers. Mga Taiwanese, karamihan, Risa. Ano ka ngayon? Maan Lapid, kung gusto mong pabulaanan ito, bukas po ang ating live or next time, 'di ba? Pero mas maganda ito, magtuusan kayo ni Yumi Santiago, no? Yung harap-harapan ba, 'di ba? Oo, Yumi. sigurado. Ay, nako, sigurado yan. Kilala namin yan. Pinag-uusapan nga namin siya na mahina kasi, alam mo, weak kasi siya. Para siyang si PBBM, weak kasi siya. Ang nagpapalakas lang ng loob niya, yung mga tao sa paligid niya. So sabi ko nga, ito sigurado ka ako, itong pagkakalabas ng expose ko na to, nga lang siyang iyak. Kasi ganun siya lagi pagka mayroong dumarating na balita sa kanya hindi niya gusto at hindi niya kaya. Iiyak lang yun. Yun na nga, si Maan Lapid. So, bakit mo ngayon, si Senator Risa Ontiveros, pinoproteksyonan mo ba si Lito Lapid at ang kanyang mga anak? Yan ang tanong, Senator Risa Ontiveros. Protector ka ba ni Senator Lito Lapid? Risa Ontiveros, protector ka ba ni Senator Lito Lapid at ng mga anak niya? Tsaka ganito lang yan, friend, no? Yung
yung biglang pagkawala nila, naalala mo yung huling-huli na lang na statement ni Mayor Alice. Ang sabi ni Alice, 'di ba kinakalampag niya yung Senado, bakit hindi niyo gawin ngayon yung ginawa niyo sa amin na pag-aano, pag-iimbestiga diyan sa mga, vice cam na 'yan, 'di ba? Bakit ngayon wala, as in tahimik. Masyado niyong niyurakan pagkatao namin tapos ngayon hindi niyo magawa diyan sa mga, kongresista. Yun yung huling nabasa ko nun na pumiyok 'tong si Alice Guo kasi wala na totally, hindi mo na nga alam nasaan na sila, 'di ba? Pero sensationalist pagkakahuli sa kanila, yung alam mo yun may Interpol pa na pati si Abalos ano, alam mo yun for the sake of media. Pero Oo itong nga, ano, itong mismong Chinese na lang na 'to, 600 nagsidatingan dagsaan sa Clark. At mamapansin Taiwanese. yan, ay sorry, Taiwanese. Eto pa, makikita nyo kasi yan sa ano, sa Google kasi yung ano, tawag dito, yung mga tourist na pumapasok sa ano, sa Clark, sa bawat airport. Mate-trace nyo kasi doon. So, meron doon yung datos ng 2023, 2024. Makikita nyo, biglang taas talaga siya ng 2023, 2024. Mga Yung Taiwanese. yung mga ano, pumasok talaga ng mga, Chinese, Taiwanese, gano'n. So, biglaan talaga. Kaya sabi ko nga, ay grabe, parang hindi siya 100%, almost 300% of the usual tourist ang pumapasok dun sa Clark. Pero ngayon nag 300% sa dami. So ayun na nga. So bakit may manifesto pala ito ng mga pinalusot at ang mga taga-BI binigyan yung mga nagaganyan sa mga table, binigyan sila ng 20,000 each para i-process, para bang i-process ng mabilisan. So Senator Risa Ontiveros, binigay pala sa iyo. Binigay daw sa iyo ang manifesto ng mga pinalusot na mga iba't ibang pogo workers noong kasagsagan ng hearing mo. Oh, mga Chinese, mga Taiwanese daw karamihan. Pero iba-iba ang mga nationalities. At ang nagpapasok ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. At ang mga BI dyan sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. At umami naman si Yumi na kaya ito'y lumabas dahil yung mga binigyan nyo ng 20,000 na imbiyer na Hindi na siya. hindi nasiyahan. Okay. Hindi na Kaya siya. alam nyo na, kung kayo may ginagawang kamalian, huwag niyo ikukwento sa manghuhula. Dahil ang mga manghuhula, may konsensya yan. Aamin at aamin yan. Oh, alam nyo na. Oo. Pero So, kung meron kayong gusto talagang malaman as a whole fact na yung mga pangyayari, yung mga, tawag dito, yung mga pasikot-sikot diyan, si madam yon, si mami yon, yun yung ano, totally alam niya yung, nangyari din sa pamilyang Lapid. Madami kasi halos naging ka-close din kasi ng nanay si Madam Marisa si mami, eh. Kaya sabi ko parang ano, parang muntik kasi silang ano, gurgurin ng mga securities nila mismo. And then si mami ang nag-expose nun sa pamilya kaya lalong napalapit si mother ko sa mother ni Maan. Tapos dun na nga namin nalaman yung mga pasikot-sikot ng trabaho nila. Pero ako, mismo iva-vouch ko si ano, si Senator Lapid na nakita ko siya kung paano siya strict sa mga anak niya. Even anak niya yon na may edad na. Pagka mali, sinasabi niya talaga, gano'n siya. sino raw ang mga nag-assist sa proseso na ito? Eh di yung mga bureau. Nasa BI nga, nasa Yung loob. clerk sa airport mismo. Ang kulit naman. Mm. Alam niyo ba yung ano, yung pipila kayong mahaba na parang bitukang gano'n, yung nasa window na ganyan, o iyon ang mga inutusan na, magta ng mga arrival na mga Chinese. So ayun Ay, ang Taiwanese, sorry. Taiwanese, tas galing ng mainland, halo-halo. May galing Taiwan Halo-halo na siya, Island, oo. may galing ng 3 Taiwan aircrafts Island. 'yun, 3 aircraft 'yun tapos, A320. So nasa sabi mo na ilang passenger din 'yun, nasa 200 kada isa. Ayan. So pupuwedeng yung mga, kasi baka itong mga pinapasok nilang mga Taiwanese,
no? Baka ito ay mga operatives, no? Kunwari ganyan-ganyan, emirate, tapos ay, kailangan nating malaman ito dahil kailangan maimbestigahan ito, dapat ipatawag si Maan Lapid, no? Kasi True. baka naman hindi alam ng Lumalabas yun. tatay niya, baka hindi naman kasi alam ng tatay niya si Senator Lapid ang ginagawa ni Maan Lapid. Baka hindi rin kasi alam ni Senator Lito Lapid ang ginagawa ng anak niyang si Maynard na nakikipag-lunch sa kapatid ni Alice Guo. 'Di ba? Baka walang alam. Baka walang alam kasi pwedeng ganun, baka si Senator Lito Lapid ay malinis. So, ang tanong is, bakit pinoproteksyonan ni Senator Risa Ontiveros ang mga anak ni Senator Lito Lapid? Hindi ko din maintindihan. Pero ano, when it comes to negosyo kasi, ganito yan. Si, ang galawan kasi nila sa loob ng bahay nila, si Senator Lito Lapid, more on ano siya, actions, yan, movie, ganyan, mga desisyon, siya ang final say. Pero, sa loob ng bahay nila, lahat ng pasikot-sikot, lahat ng negosyong yan, lahat ng ano, ng tungkol sa lupa, mga ganyan-ganyan, ang nagmamanage yan yung nanay. Si Madam Marisa. Tapos ngayon, ang nag-e-execute ng lahat ng mga gagawin, lagi si Menard. Lagi, kasi siya yung ano yung parang, oh, Menard, asikasuhin mo to. Menard, asikasuhin mo to. So, hindi natin alam kung talagang close ba sila o galing lang din kay Maa yun, pakainin mo tong si Sheila, ganon, di ba? Dahil, wala na ako nung time na yon nung nagkaroon sila ng ng connection sa with Sheila Guo. So hindi ko na din naman alam paano sila nagkaroon ng contact. Pero doon ako na talagang 100% sabi ko nga ito naging ka-close lang ni Menard tong sila Sheila Guo because of Maan. 'Di ba naging ka-close kasi nga bakit yung anak ni Lito Lapid, ni Senator Lito Lapid na si Maynard ay nakikipag-lunch sa kapatid ni Alice Guo habang nagkakaroon ng habang Problema. may Senate Mm. hearing. True. Hindi ba? So, ibig sabihin, ang kalink Tsaka ni Lito Lapid. Ang at kalink tsaka ay anak ni Lito Lapid at si Risa Ontiveros, ginugoyo niya ang sambayan ng Pilipino. pinagmumukha niyang tanga. Senator Risa Ontiveros, magsalita ka. Bakit hindi mo ito in-expose? Ang ka-lunch pala ng kapatid ni Alice Guo habang naghihiring ka ay anak ni Senator Lito Lapid na si Maynard. May video doon sa farm ng Romy. Bakit hindi mo ito inilabas, Risa Ontiveros? Bakit mo pinagloloko ang sambayan ng Pilipino, Risa Ontiveros? Magsalita ka with all your moisture. Oh, ilalabas na ito ipapadala sa akin ni Yumi ang video na sinasabi niya para ma-expose. So, Yumi, naka 1 hour na tayo. Meron ka pa bang Oo. ibang gustong sabihin? Well, dun sa sa video, kasi sinesearch ko siya ngayon, naka siya, parang naka-block ata siya. Ayan hindi na siya ma-search yung sa video na yon. Pero Teka na-save lang. mo ba yan? Yung video na yan? Alam ko, finorward ko to. Sige, hahanapin ko. Gagawin ko ang lahat para ma-i-forward ko sa'yo agad-agad. Pero Oo. ito, ang taga-BI din. Taga-BI din ang na-forwardan ko ng video na yon. And for sure, i-forward din naman nila sa akin yun. Tapos, ang masasabi ko lang is, itong expose na to is hindi naman para magpasikat or kung saan lang. Kasi sabi ko nga, ngayon, meron kasi nakarating sa akin na sabi gagawan daw ako ng case para gagantihan ako kasi hindi ako pwedeng lumabas ng bansa. So, baka i-offload ako. Yung alam mo na kung anong pwedeng consequence ng ginawa ko. So, sabi ko, sorry, 3 years ako hindi, hindi lalabas ng bansa para wala silang gawin sa akin. Para sa akin lang naman is, ito, wala akong bayad dito. Wala ding nagturo sa akin kung paano ko ilalabas to. At meron akong pinaguhugutan talaga yung samahan kasi namin masyado niyang sinira ni Maan. Tapos
na naawa ko sa mga tao na kapaligid sa kanya, tumulong talaga sa kanya ng wholeheartedly, tapos tinarantado niya lang. Kaya sabi ko, yung nga mga kaibigan, ginago niya, how much more buong sambayan ng Pilipino, at nakakakilabot yun. Nakita naman natin yung kakayahan ng ginagawa sa Pogo, 'di ba? Mga human trafficking, yung mga alam mo yon, yung kasama nun yung drugs, lahat-lahat na nandun, 'di ba? So sabi ko nga nung huli, "Maan, hindi ka ba kako natatakot?" Sabi ko, "Kasi itong mga pinapasok niyo, parang ang daming ginawang kasalanan sa sambayan ng Pilipino. Paano ka nakakatulog?" Yun. And alam mo naman sa politika napakadumi, kaya sila-sila nagtatakipan. Yun. Oo. So, ang involved pala dyan ay si Maan at si Maynard kasi sila ang may link kay Sheila Go. Hindi ba? So, dapat ito ang dapat pinapatawag ni Senator Risa Ontiveros. Beros. Ngayon, Senator Risa Ontiveros, sagutin mo ang tanong namin. Bakit mo pinoproteksyonan ang mga anak ni Lito Lapid? Di ba sabi ko nga, magjowa? Charot. Ay, off the record, Mr. Chair. Oh, Hindi sinasadya. Senator Risa Ontiveros, bakit mo pinoproteksyonan ang mga anak ni Lito Lapid? Sila pala ang pinakamalapit na link dyan sa Pogo, sa Pampanga, sa Clark na nagpapapasok. Dapat sagutin mo ang tanong ng taong bayan. Di ba? So, yung pala yan, anak pala ni Lito Lapid. So, maraming lalabas itong ebidensya dahil merong ibibigay sa akin si Yumi ng mga eksena na, pero na-picturean mo ba yung video or na-anuhan mo ba? Yes, oo, na ano siya na Na-screen ibibigay capture ko, ba? gagawin ko, i-retrieve ko siya, i-retrieve ko Na-screen, talaga. okay, sige. Hanggang dito na lang muna, Yumi, hanggang i-retrieve mo pa ang mga Within the bagay-bagay. day, Oo. i-send ko sa'yo within the day. Yes, Kaya, thank you so much. Pero thank dapat you. sagutin muna ni Senator Risa Ontiveros. Risa Ontiveros, bakit mo pinoproteksyonan ang mga anak ni Lito Lapid na si Maan at si Maynard? Dahil si Maan pala ang may kagagawa ng pagpapapasok ng mga Pogo workers dyan sa Clark na biniyaran niya ng 20,000 each ang mga mag-a-assist. Kaya yung mga biniyaran niya mag-a-assist, nag-explode kasi nga bakit nga naman daw 20,000 lang ang binigay? Galing. At Manifest daw, manifest. manifest ang 20,000 kaya nag-explode. Ngayon, binigay daw sa iyo ang manifesto, Senator Risa Ontiveros, tumahimik ka daw. Stop ba ang investigation? Si Maynard, habang kasagsagan ng mga kainitan, nakikipag-lunch sa kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. Bakit ito, Risa Ontiveros, ay hindi mo ipinapalabas? Kaya ang tanong ng sambayanan, Senator Risa Ontiveros, bakit mo pinoproteksyonan ang mga anak ni Lito Lapid at ang idinidiin mo ay si Rodrigo Duterte? Ginagamit mo ba si Rodrigo Duterte para pagtakpan ang ginagawa ng mga anak ni Lito Lapid? Ang tanong ng bayan, bakit ka ganun ka-invested, Senator Risa Ontiveros, sa pag-protect sa mga anak ni Senator Lito Lapid? Yan ang tanong ng sambayanan, Senator Risa Ontiveros. Palinis-linis ka pa, Senator Risa Ontiveros, ha? Naku, naloka ka. Oh. So, yun lamang po, mga friendship. Thank you so much, Yumi, sa iyong kagitingan. Thank you so much din. Sa mga team replay, paki-replay po ito at babalikan kita ikalat sa nyo po ito. I-send mo na lang sa akin sa white. Lahat. Lahat. Okay. Thank you so much. Okay, sige, thank you. Have a good day, everyone. Thank you, Yumi. Thank you. Ayan, so nakita po natin ang ating expose na
kasama si Yumi nang nagwa-viral ngayong video about sa mga pinalusot na pogo at manifesto na hindi inaksyonan ni Senator Risa Ontiveros. So maraming salamat po mga friends, and hanggang sa muli, thank you so much. So Senator Risa Ontiveros, magpaliwanag ka, okay, magpaliwanag ka na anak pala ni Lito Lapid ang may link kay Alice Guo. Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit mo pinoproteksyonan, Senator Risa Ontiveros, ang mga anak ni Senator Lito Lapid? Yun lamang po, magandang umaga sa inyong lahat. Babush! Mo ito inilabas? Bakit mo pinoproteksyonan? Alam nyo naman, ang pinakabongga ngayon na social media pa rin ay Facebook. So, parang ngayon lang ito naging noisy sa Facebook. Pero bago ang lahat, share nyo muna itong ating live para malaman. Ang topic po natin ngayon ay, pinatakas nga ba ang mga pogo? Senator Risa Ontiveros, question mark. Sino si Maan? Question mark. Kasi yan ay nakakaloka mga katanungan, no? At i-share nyo muna ito ngayon, yung mga nasa trabaho, mag-break muna kayo, yung mga nagluluto, i-on nyo ito na napakalakas, tawagin ninyo ang mga chismosa ninyong mga kapitbahay, ang mga nasa motel, hugutin nyo muna yan, no? Mamaya na yan, dahil importante ito, dahil nakakaloka ang issue ng noisy na ito. So, i-share nyo ito, palakasin nyo, panoorin nyo, i-share nyo ito sa inyong mga chat group ng inyong pamilya, ng inyong mga galamay ni Risa Ontiveros, manood kayo. Ayan, yung mga kakilala, yung mga kakamping, sabihin ninyo, manood sila dahil kakaiba itong ating expose ngayon dahil hindi ko rin akalain na ganito. At kung sino man nakakakilala kay Alice Guo, sabihin niyo sa kanya ay umakyat dahil papangalanan din siya dito. Ayan. O, natatawa na yung ating guest sa nasa ngayon, backstage. Natatawa na siya. Yung mga nasa Senate, manood kayo. Mga nasa House of Representatives, nako Lord Almighty. No? Ayan na si Yumi, excited na sa backstage, ang ingay-ingay na, pero hindi pa po siya, no? Mga noisy, alam niyo naman ako ang delegated tagalista ng noisy. So, ito ngayong guest natin ngayong umaga ay kasama sa noisy. I-share nyo ito kung kayo ay concerned sa noise ng bayan. Pero bago ang lahat, i-remind ko lang kayo ng video ng noisy na ito na kakapost ko lang kagabi Kagabi lang, 12 hours ago. At ang number of views na ng noisy na ito dahil baka mga Bureau of Immigration, ako baka kayo nanonood kayo, 236,000 views, Yumi. Can you imagine? 236,000 views, 12,000 like, 1,600 comment, 12 hours ago lang, Yumi. So, ganyan kakamandag ang iyong pagiging noisy, no? At ipapanood ko ulit ang video ng noisy na ito just to remind you guys. So, i-share nyo na ito, okay? Okay. So, ito panoorin ninyo. Ito na, 2,000 na tayo. Okay na tayo dyan. Okay. Ito ang video ng noisy na ito. Alam nating lahat gusto natin na matapos itong korupsyon na to. Pero yung si Maan at Jerol, putang ina, pinatakas yung 600. Nasaan ang konsensya nyo, uy?
Illegal na illegal ng Pogo, pinatakas ni Maan. Sino nag-utos sa'yo, Maan? Kapalit na ng milyones. Basta ang mga tao, pinagbibigyan mo ng 20 mil. Hindi mo alam yung mga tao mo din ang nagdadaldal sa'yo. Guys, nasan na yung mga mga nasa Senate hearing nahuli ng sa GMA, sa mainstream media ng mga Chinese? Wala na, di ba? Oh, wala na. Pinatakas na nila. Pinatakas na kasi nila, Maan. Oh. Umikot ang puwet niya nung may gumawa ng manifesto. Buti na lang tatay niya, senador. Oh, bakit? Oh, isa pa rin kinakangkang ang senador doon. Hindi kailangan malaman nila to eh. Nanggigigil kasi ako eh. Oh, ano, mga BI, totoo sinasabi namin, di ba? 600 plus kayong BI na nanonood sa amin ngayon. Alam nyo ang lahat ng istoryang to. Kaya Maan, malis ka na dyan sa Clark. O ako sa'yo, mag-resign ka na. Graceful exit. Bago pa lumala Mag-resign ka na ito. lang. Kasi hindi kami titigil talaga hanggang di ka naaalis dyan. Hanggat hindi ka naaalis sa pwesto mo. Ikaw, Jurel, malis ka na rin, mag-resign ka na. Baboy kayo pareho. Nakakaya kayo. Akala nyo civil service lang? No! Yung manifesto, 600 na nanggaling na Pogo, nahuli na Chinese, Taiwanese, lahat na. Uy, sinong Wala Leon na. Guerrero sinasabi mo? Alam mo, meron kasing samahan din ng Leon Guerrero. Ang alam ko dyan, ang pinaka-founder ng Leon Guerrero, isa na dyan si Senator Bong Revilla. So, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mami, may I know your FB po. Sorry, Mr. Daniel, hindi ako nag-FB. Shoutout sa 800, nakalampag ba ang nasa immigration? 888? Oh, alam dumami. nyo yan, di ba? Alam nyo yan, di ba guys? Alam nila yan. na Tatlong pinatakas ni eroplano. Maan yan, tatlong eroplano. Magkano yung binigay sa mga tao na tumulong tigbe 20 mil? Para ilusot doon sa sinasabi Bactor, 20,000 bawat Maan, isa. mag-resign ka na. Hawak namin ang manifesto na itinago ng isang senador. Sorry ka. Sorry ka. Dapat tanggalin. Dapat talaga tanggalin na sila. Pati yung mga nagtatak ng mga passport ng mga Taiwanese. Lahat kayo. Actually, walang nagawa yun kasi sabi nga nila susunod lang sila sa utos eh. Susunod Kasi sila nga- sa utos pero naiinis sila dahil 20 mil lang binigay. Alam mo, yun ang pahirap sa'yo, Maan. Binigyan mo lang kasi ng tigbe 20 mil. Ayun, ang sama-sama ng loob ngayon ng mga Kung tao. tuloy yung nabigyan ng tigbe 20 mil. Oh. Ayan. Oh. Ngayon, i-demand nyo yan ngayon guys. Lahat ng subscriber natin dyan. I-demand nyo, nasan na yung mga Taiwanese na yon? Sige nga. Nasan na yung mga nahuli na sa Pogo? Sige nga. Samantala nga mga Pilipino, ini-execute sa China. Kung saan, ganito mo na konti. Hindi, may sinasabi siya. Hindi ko nababa. Wow, ang masasama nila, tama yan, dapat. Oh, 1,028. Oh, di ba nakalampag ang Bureau of Immigration? Oh, ano ngayon? Mga taga-immigration ng Clark. Ayaw Pogo! magsalita eh. 3 eroplano. Kanina pa ako nang gigigil magsalita. O, 3 eroplano. Gano'ng kahaba eroplano? Ha? 200 passengers daw ang 200 kada isang eroplano. Hindi lang daw 200 eh. 200 plus, ganun. Pero yung manifesto natin, mamaya pa natin checkin. Mag-resign ka na, Maan, Maan. mag-resign ka na. Mali ka ng ginawa mo sa akin. Mag-resign ka lang. Akala nyo civil service, akala nyo hindi lang ako maipasok sa BI. Hindi. Mas magandang posisyon ko ngayon. Mas magandang inaalagaan ko ang anak ko. Mas magandang natitingnan ko ang anak ko dito sa loob ng bahay. Kesa ng lolo ko ng sambayan ng Pilipino. Niloko mo yung sambayan ng Pilipinas. Maya ka, Maan. Maya ka, Jerol. Maya kayong mag-iina. Mahiya kayong Mag-anak. lahat. Kayong mag-ama. Oh. Kala nyo? Mayabang pa yung kapatid, nagpakita pa na kasama yung kapatid ni Alice Go, kumakain dun sa resort ni Romy, yung vlogger na si O, tingnan Romy. mo, Oh. ginago mga madam si tatay. Oo! Talagang Di tinago ba pinipilit nila si Tatay Digong ang kadikit ni Alice Guo? Ano Pipilit sabi nila. ni Alice Guo? Walang kinalaman si Tatay Digong dito. Oo, sinasabi pa I nilang have the kinalaso. video. Magkasama si Menard at ang kapatid ni Alice Guo. Oo, magkasama si Menard, kapatid ni Maan. Magkasama kumakain sa resort. Lahat ng nasa Pogo, ang nagpatakas nasa Clark. Correct. Oh. Ano ngayon? Kawawa ang backdoor na sinasabi nilang Mindanao. Walang kasalanan ng Mindanao. Ang nagpatakas nasa Clark, Pampanga lang. Jurel! Tandaan nyo, pag ako namatay, may pumatay sa akin, si Maan ang hanapin nyo, si Jorel ang hanapin nyo, si Ian ang hanapin nyo, si Bianca ang hanapin nyo. Pamilya pa ni Maan. Sama na natin. Okay, nakakaloka ang mga pasabog ng dalawang noisy na ito, no? Pero
dahil nga na-excite ako bilang official na tagalista ng Noisy, hinanap ko ang pinaka-noisy sa dalawa doon at nahanap ko rin siya mga friends. At kasama na ngayon natin ang noisy na si Yumi Santiago. Ayan. Ikaw Hello. alam mo Yumi Santiago, ikaw ngayon ang woman of the hour, no? 236,000 views in 12 hours, 12,000 likes. Ikaw pala Well, ang noisy. Okay, magandang umaga sa iyo, Yumi. good morning to everybody. Assalamualaikum to all our brothers and sisters. Kamusta po kayong lahat? Narinig ba Yumi, ako? ano Sorry mo? ah. Oo, Yumi, ano muna tayo, no? Kasi nga very viral ito, no? Hindi ako aware dito. Naging shout out doon sa nagpadala sa akin na follower mo siguro or kakilala mo, pinadala sa akin ito at nagulat ako. So ngayon, hinanap kita, nahanap naman kita. Hindi ka pala Ang bilis mahirap. Ang bilis. Okay, Yumi, taga saan ka muna? Dito sa Balanga City, Bataan. Taga Bataan. Okay, Balanga. Okay, taga Balanga. Nako yung mga taga Balanga dyan na congressman, proteksyonan nyo to dahil ito ay matinding expose. Okay, Yumi, bigay mo muna sa amin yung background kasi maraming hindi clear doon sa pasabog ninyo sa video. Ano ang connection mo? Sino muna yung kasama mo dun sa video? Kasama ko si Madam. Mother ko siya. Kung tawagin siya ng Ah, lahat, Madam. Madam 2 siya ang tawagin. Mother ko Mother siya. mo siya. Nanay mo Oo. siya. Okay. Taga-BI din siya or? No, yung mga taga-BI kasi, nagpapahula sa nanay ko. Oo, nag-aano siya, nagbabasa siya lagi. Tapos, it so happen kasi na halos lahat naman doon, nahook talaga kay mami kasi nababasa niya yung mga mangyayari. Tapos, hanggang sa dumating yung time na, as in, naging ka-close na nga namin, itong si pamilya mismo ni Maan. Oo. Okay. Ayan na si Ayang Mahiwagang Maan, ha? Sandali lang, ha? Mamaya na tayo kay Maan. So, i-share nyo muna ito para malaman ninyo kung sino si Maan. No? I-share nyo yung mga kakilala nyo ngayon dahil ito ay ang anomalya sa Pogo kasi tungkol to sa Pogo eh. So, ayan. So, yung kasama mo sa video kanina ay iyong mother na manghuhula na ang mga taga Bureau of Immigration, BI po ay taga Bureau of Immigration, ay nahook sa nanay mo para magpahula. Okay. Bureau of Immigration ito saan? Sa Clark. Tsaka Okay. sa Manila. Parang Okay. konektado na yan eh. Siyempre, parang radyo ba? Radyo. Okay. So, Bureau of Immigration sa Clark, Pampanga at sa Manila. Okay, Bureau of Immigration. Ngayon, lumabas kayo nagpasabog kayo dito sa video na to. Kailan itong video na ito na chumichika kayo? January lang yan. Itong itong mga second week of January. Second week of January. Saan nyo ito ginawa? YouTube or TikTok? Sa YouTube. YouTube. Okay. Nag-live ka sa YouTube. Okay. Tapos, isiniwalat mo ang mga kagulat-gulat na mga hindi namin alam, pero meron kaming hinala, nahihimay-himayin natin. Okay. Sinabi mo, Joanne, ay sandali muna, no, Yumi. Alam mo, tuwing merong Senate hearing at congressional hearing, nanunumpa muna ito, no? Ikaw ba ay sumusumpa? Maan, Yumi, Kailangan ba taas yung kamay ko ganyan? Yes, itaas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, ikaw ba'y sumusumpa sa kabila ng buhay mo at ng iyong mga anak at ng pamilya mo sa harap ng sambayanang Pilipino na ang sasabihin mo ngayon ay pawang katotohanan lamang, walang labis at walang kulang? Yes po. Ayan na. Sumusumpa. Sumumpa na sa Yumi Santiago sa harapan ng mga Pilipino at
sa kabila ng buhay niya at ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Okay. Now, makinig kayo. Okay, Yumi, January to shooting. Ngayon, may sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport. And then, naging kaibigan ko siya for how many years? Nung time Ilang years? na down pa siya. Siguro, Ilang years? as hanggang 18, 19, 20, almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Sandali lang Ano ba? Yumi. Meron ka bang ebidensya na magkaibigan kayo ni Maan? Madami, Diyos ko. May pictures Ano? ka ba? May pictures ka ba ni kayo ni May Maan? Ganyan. video na umiinom pa kami. Yung, alam mo, yun yung as in magkakasama kami talaga. May video. So, pwede mo ba ipadala sa akin to ngayon sa aking Facebook para makita Yes. natin, no? Kasi kailangan kasi alam mo sa Senate hearing, sa congressional hearing, kailangan ng mga ganyang ebidensya, no? So, pwede mo bang ipadala sa akin to ngayon sa Facebook habang para maipakita natin to, para may Nasa phone ko pero I don't know if ma-retrieve ko sa Facebook. Hindi, I'm not so sure. Nandito kasi Ay, hindi, ganito na lang. Kung nasa phone mo, ipakita mo na lang sa camera. Pakita mo na lang sa camera yung... ito ba phone mo to? Phone mo Oo, ba yan, gamit mo? gamit ko. Okay. So, ipapadala mo na lang to sa akin mamaya. Ano lang to? To follow na lang to mga To follow. Sige. Filipino people. Okay. So, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinanong ko siya ba? Wala po akong Siya. ganon. Yung mga senador at Siya talaga. si Maan Lapid na head. Paki-fact check nga kung si Maan Lapid ngayon ang head ng BI. Automatic fact checking tayo mga friends, ha? Kasi mamaya ini-etchos lang tayo ni Yumi Santiago. Siya ba ang head? Siya ba ang head? Okay. Uy, madami nakakilala sa akin sa viewers. Nakita ko, Umaming kayo. Pagtatapampalin ko kayo, umaming kayo. Okay. Yung mga gustong umakyat na mga taga-BI na sukang-suka na, sabihin nyo, ha? May mga nakikita kami. Okay. Okay. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay. So, ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Na si Maan Lapid, gusto ko lang i-clarify sa iyo, Yumi, si Maan Lapid ay naging kaibigan mo dahil ito ay isa sa mga nagpapakula sa nanay mo. Yes. At marami kang buong pamilya niya. Buong pamilya niya nagpapahula sa nanay niya. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito?
nakita ko mismo yung, all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya Oh, wait lang, lang. Wait, sorry na, wait lang. excited. Hindi pa tayo. Sandali lang Kasi Oo. alam mo, Yumi, kasi ang karamihan ng ating mga viewers, wala kasi silang alam sa mga terms na ganyan. Okay. Okay. Ay, Ngayon, sige, kailangan din layman's namin term na kasi, lang. Layman's term natin. ano natin, una kasi, ang tanong namin kasi, sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng ng investigation, proper investigation. Ganon Okay. siya. Mm. So, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Mm. Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi pag English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos, 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatank ng visa. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait. Ito ang klaro. Yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun naglalaro kasi siya dun. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Ng Alice. hearing. Oo. Ng hearing ni Alice Go. Ang hearing. So, Oo. ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa sa Taiwanese. Taiwanese. Oh, sa Ngayon, Far East sinong Past. nagpakita sa'yo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Wag na. Pwede ba wag na? Pero kilala ni Maan yun. Kasi, Okay. ganito yan, friend. Iisa kaming grupo, solid group namin before. Kaya, kung anong nangyayari sa kanya, as in talagang magkakasama kaming nalasing, umiyak. Alam mo yun, yung talagang pinaka-down ng panahon ng buhay niya, kami ang kasama niya. Kaya, kilala ni Maan yun. Alam ni Maan yun kung sino-sino lang kami sa buhay niya nung panahon na yun. Okay. So, ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So, ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking to. Ewan ko kung mabubuksan ulit, pero I think January din nagkaroon ng tawag dito, raid ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami na din. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niya si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo, may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport, may mga BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga ganito.
Oo, papasok, tapos tatak, gano'n. Ganon. So may mga Mm. nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 each. 20,000 pesos. Oo. At dalawa kayong nanay niyo, yung nanay mo saka ikaw talaga, kayo talaga ang mabongga. Kaya next time, wag na kayong divulge ng issue sa mga manghuhula. Dahil may konsensya po ang mga manghuhula. True, hindi kaya magsinungaling. Ang mga manghuhula ay may konsensya po. No? Okay. So ngayon, ito si Maan Lapid. Ikaw nagsabi niyan, si Maan Lapid, na sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kumbaga, aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang yun ang main concern talaga doon. Parang Yun ang main ba? concern, kaya ito ay kumalat. Dahil Yes. 20,000 lang ang ibinigay doon. Oo. Okay, kaya syempre kakalat talaga yan kasi gagawin mo na lang din na masama, tapos Oo, di ba? binigyan mo ng Tatapalan 20, mo na lang. tatapalan mo na lang, binigyan mo ng 20,000, mag-i-explode talaga yan. Actually, True. kahit bigyan mo na malaki yan, mag-i-explode pa rin yan kasi syempre, pag yayabang mo, ibinigyan ako ng ganito. So, kung ayaw mo magkaroon ng explode, huwag kang gumawa ng masama. Ganun lang kasimple yon, hindi ba? Kaya ikaw, Yumi, sinabi mo doon, maganda yung pagkakasabi mo noon na mas nanaisin mo nang nandyan ka sa bahay, inaalagaan yung anak, kaysa niloloko mo ang sambayan ng Pilipino. Pilipino. Galing ba sa puso yan, pagkakasabi mo yan? Oo. Talagang dumating na yung time na naiiyak na ako sa sitwasyon natin sa Pilipinas kasi si hubby is foreigner. Alam mo yun, yung may discrimination talaga pag ganyan ang bansa mo. Yung gano'n. Parang, ew, gano'n. What happened to your country? Gano'n. So ako naman, wala akong choice kundi sabihin lang na kumbaga in my own way, at least sabihin ko na lang sa mga nagtitiwala sa akin na ito talaga yung mga experience ko sa government kasi nga yun nga nagtrabaho din naman ako sa government before. Sabi ko na to, turning point na ng buhay ko na it's now or never, mamatay man ako at least nagawa ako sa sambayan ng Pilipino, gano'n. Yun yung naisip ko nun. Ayan, thank you dyan, Yumi. So, babalik tayo sa kwento. So, meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, kailan naka-address sa kanya? January, December, No. or nung hearing niya? Last year pa. Kasagsagan din ng Pogo yun eh. Yung Hearing pa niya, nung hearing niya kay Alice mga Go. hearing, oo. Kaya ang nangyari sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra Ong, kay Alice Go, di ba sabay-sabay biglang na-stop na? Yun na yun. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Oo. Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka yan ganito yan, sa BI kasi meron yang tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since kasi syempre alam mo na pa may mga puting ahas din naman tayo sa loob diyan. Kinukuwento. So ngayon yung email thread na yun, sinabi pa nga na naku umiikot na yung puwit ni Maay na yung manifesto dinala na dun sa Senate, gano'n. May gano'n na kwento hanggang sa ayun na nga, pagdating na kay ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Sandali ganito. Sandali lang Ito po ay hihimayin natin ng
masinsinan ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Ontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So- Biglang, ano na siya, nabansagan na siya na untouchable sa Clark. Untouchable. At ang so sa BI, alam nila na, kasi nag-request noon ang Senado ng manifesto, di ba? So, pinadala na doon sa tanggapan ni Risa Ontiveros. Ang manifesto po ito ay listahan ng mga Taiwanese, halo-halo, pero majority ay Taiwanese na pogo. At pinadala ito kay Risa Ontiveros sa kasagsagan ng hearing niya. Dumating sa mesa, syempre nagpanik si Maan Lapid dahil siya ang head ng Clark. So nagpapanik ba sila sa BI noon na papunta na sa Senado ang manifesto? Feeling ko siya lang. Kilala ko siya eh. Iiyak lang yun eh. Uy, walang lakas ng loob yung iyakin yun. Mas malakas ang loob ng jowa. Okay. So ngayon, dumiretso-diretso doon. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na pogo, majority na Taiwanese na pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Ontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. Yun lang naman ang ano. Alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Sandali. Kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkabarkada si Senator Risa Ontiveros sa Senator Lito Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Ontiveros. So pero, parang I would like to clear naman, no, kahit na sino ang nakakakilala, every time na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi nilang sinasabi is, napakabait kasi yun naman ito para sa katotohanan lang, ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. So, maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Or kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganon ginagawang anak, syempre tatay ka, ayaw mo namang mapahamak ang anak mo. Tsaka minsan twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kilala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali talagang mali. Sasabihin niya, Menard mali yan, ganon. Mark mali yan. Ganon siya, nakita ko na Pwedeng siya. ganon. So, pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa ni Maan. Pwedeng Maari. hindi, pwedeng, oo. Pwedeng alam din. Ayan. Pero ang manifesto ay huling napunta kay Senator Risa Ontiveros. Manifesto ng mga pinapasok ng mga pogo workers na galing sa iba't ibang lugar, pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So ngayon, natigil na ang lahat. Ngayon kayo ay wala na, no? Hindi na pinag-usapan. Pero nabanggit nyo si Alice Guo. Sabi nyo kay Alice Guo, nilink yun na ito sa isang vlogger. May vlogger na Romy ang pangalan. Sino to si Romy? Isa siyang meron siyang farm, tapos may palaisdaan siya. Binablog niya yun sa Facebook, I think, yung mga kumakain sa kanyang artista. And it so happened na nung time na yon, isasend ko din sa yung video. Ngayon, nadaanan ngayon si Kuya Menard. Kasi si Kuya Menard kasi actually, mabait din naman yun. Na, sabi ko, bakit magkasama tong Sheila Guo, tsaka tong si Menard. So sabi ko, Si Sheila Guo ay kapatid ni Addis. So, sandali lang wait. Kailan itong video ni Romy?
Last year din yan. Nitong ano yan, mga bandang October o mga October, November na yan. Oo. October, November. Oo. Si Romy na vlogger na may farm is nahagit niya sa kanyang video ang Hindi, isang ang nagnganganak. ginagawa niya kasi kunyari ikaw, si Madam Sas, kumakain siya dito. Ginagano niya talaga. So ngayon, nandito si Menard, kasama si Sheila Guo, ganon. Oo. Ayan sila kumakain, ang sarap na sarap, ganon. Ganon yung ano niya, yung pagkaka-vlog niya. So parang ano lang, ano lang na nadaanan, ganyan. Oo, Pero kasi ito, Pinifeature niya yung kumakain sa kanya. so ang kapatid ni Alice Go ay kachika ni Maynard. Sino to si Maynard. Maynard? Ito yung kapatid ni Maan. Kapatid din ni Maan yan. Kasi, Anak, kailan to nangyari? November? Mga oo, November? mga November na, ganun. Kailan guys tumakas Ay, itong sina teka lang, Alice sandali Go? lang. Kailan ba sorry I'm not good at dates kasi talaga. Oo, aminado ko doon. Pero, ganito kasi yon. Si Senator Lito Lapid, yun yung sinasabi ko eh. Hindi niya daw alam ang mga pangyayari sa sa Pogo, doon sa Porac. Yes. 'Di ba? Ngayon, sabi niya, wala akong kaalam-alam diyan, malinis konsensya ko. And then after that, after 1 or 2 months, bigla lumabas tong video no Romy. Kumakain si Sheila Guo tsaka tong si Menard. So sabi ko, teka lang, how come hindi alam ni father, itong anak niya parang close na close kumakain ng tanghalian. Nakikipag-lunch kay Sheila Go. Oo, kumakain sila. Okay, ang anak ni Lito Lapid ay nakikipag-lunch kasama ang kapatid ni Alice Go. At ito ay kasagsagan ito ng hearing ng Senado. Mm. After niyang magsalita, actually ano yun sa pagkakaalam ko yun yung time na pinaalagwan na si Sheila Guo sa Senate. 'Di ba na-contempt sila? Naka-contempt sila eh. So si Sheila Guo, pinaalagwan na siya. And then after 2 weeks, 3 weeks, biglang yun na lumabas naman ngayon yung video nung Romy na kumakain nga si Menard tsaka grupo sila. So after nung Senate hearing na na-contempt yung napaalis na, biglang may video ito si Romy. Yung mga nag-followers ko dito, puntahan nyo na doon tong ni Romy, hindi ko kilala yan. Oo, I-download hanapin nyo, nyo na baka yung biglang video burahin. niyan. I-download nyo na, pero si Yumi ay may copy na. Pero i-download nyo na rin para marami. Yung Romy, puntahan nyo, Facebook, mga November, October, ganyan. I-download nyo na yan. Okay? Okay. So ngayon, nandoon, nagla-lunch ang kapatid ni Alice Go at ang anak ni Lito Lapid. Hindi lang to dinner ha, lunch. Ito. Sa farm? Farm ba resort? Farm siya, farm. Farm o resort ni Romy. Anong pangalan? Ito ba ay si Romeo Sagum Katakutan? Iyan ba yan yan? Teka, i-check ko na nga, sandali lang ha. Para sigurado na tayo. Kasi, tawag dito, puro hearsay, mahirap yung puro hearsay lang tayo. 'Di ba? Farming Philippines ba yan? Farming Philippines ang vlog ni Romy Katakutan. Is this correct? Yes, oo, yan. Okay, habang hinihintay natin ang pag-fact check ni Yumi, kayo ba mga friends ay na-excite sa mga pasabog na ito na hindi natin alam? At least dito meron tayong mismong no? So i-download nyo na yan na si anak ni Lito Lapid ay nakikipag-lunch sa kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. I-download nyo na po. I-download nyo na. Pakibigay po sa amin ang eksaktong date ng lunch nung live video na yon. Pakibigay nga. Okay. So ngayon, anong date yan? Anong date? Yung mga pumunta na ng Facebook na ni Romy, nahanap nyo ba yung live video na yan? Okay. So yung habang hinahanap pa ni Yumi, no, ang kanyang mga materiales fuentes,
Nandiyan But, kasi sa cellphone, ang hirap dito sa laptop. May mga may two-way kasi. pero yun na nga, no? Oo. Ano po, ang Armed Forces of the Philippines na nagre-report pa tayo ng crime. Oo. Okay, ganito na lang, Yumi. Okay. Habang hinahanap din ng mga hinahanap din ng ating mga televiewers ang video na yan ng vlogger na si Romy. So kasi nga ito pala ang totoong may link sa Pogo, no, na vlogger. Kasi kumakain yung may links Oo, yung kumakain si nagpo kumakain dun sa kanyang farm. True. Yung sinasabing mastermind ng Pogo. Yan pala True. dapat ang pinapatawag sa Quadcom. True. Kundi yung kung sino-sino. Okay. Ito, Romeo Katukutan na may 2.9 million followers. So yan. Hanapin nyo po, disabled na account niya. Disabled na raw ang account ni Romy. Guilty. Hindi ko alam. Teka lang. Alay, tingnan mo, ang problema kasi hindi ko siya ma-open. Nakikita mo ba? Nakaganyan ako. Awag. Okay. Oo. Okay. Ano na lang. Next time natin ito. Oo. Ipapadala mo naman sa akin ito. Naman Yeah. Oo. So ngayon, yung manifesto, ulitin natin, ang manifesto, etong October po ba? I-check nyo, basta papakilala naman o kumakain si Maynard with Alice, with Sheila. Si Sheila po yung ka-lunch ni Maynard sa farm ni Romeo Katakutan na isang vlogger. Ito rin naman kasi si Romy naman kasi, bakit mo naman kasi sila finiture? Well, ano kasi siya, unaware siya. Siguro ganun talaga yung content niya. Iko-content niya yung Pero mga makikita mo kumakain. kung anong month or anong date yung video. Yung month lang, wag mo na i-play. Month at ano lang. Hanapin ko teka ito. Tinatry ko pa rin ang lahat ng best ko para makita natin siya. Oo. Pero actually naisend ko nga yun naisend ko din yun sa dating jowa ni Maan Okay. So yan ha. teka lang to. TP join the group. Sino si TP? Naka-join the group si Thinking Pinoy? O, makinig ka Thinking Pinoy ha. Ganito ang hindi pa nagbebenta ng dignidad. Si Yumi Santiago. Mahiya ka. O, Yumi. Eto na, Yumi, no? Sinabi mo na ang manifesto